Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa iba't ibang mga projects na ginagawa ngayon dito sa Mall of Asia Complex. Ito na pala ngayon ang latest na progress sa ginagawa na bagong 6 Ecom Tower. Ito ang pinakabagong office building na tinatayo sa tabi lang ng Mall of Asia. Mataas pa rin kasi ang demand ng mga office spaces dito sa area. Kaya naman patuloy pa ang pagtatayo ng mga bagong office building dito. Napakaganda at napaka-modern ng 6 Ecom Center kapag natapos na. So ayun guys, ongoing na nga ang construction sa proyektong ito. Dito sa may seaside, mapapansin naman natin itong kakaibang building na itinayo dito ilang taon na nakaraan. Yan ang Galleon Museum. Matagal lang tapos yan pero inabutan nga ng pandemic kaya hindi na natuloy ang opening. Pero hanggang sa ngayon hindi pa rin binubuksan ang Museo de Galleon. Kailan kaya ang opening nito? Magkakaroon yata ng life-size galleon dyan sa loob. Malalaman lang natin yan kapag binuksan na ang bagong museum. Anyway guys, diretso na tayo dito sa may seaside. Ito na pala ngayon ang latest na progress sa SM Prime Reclamation Project. Ang lawak na pala ng tinambak na lupa at buhangin dito. Ito ang magiging extension o expansion ng Mall of Asia Complex. Doon naman sa kabila ang Pasay Harbor City. Magkatabi lang yung dalawa na yan. Pero mas malawak itong reclamation dito sa likod ng Mall of Asia. Makikita naman natin napakarami mga barko dito na sabay-sabay na nagtatambak ng lupa at buhangin para sa reclamation project. Pero matagal pa yan bago matapos. Nasa 350 hectares ang man-made island na itatayo dito. Mabuti na lang at pinag-utos ng DENR na hindi isagad ang mga bagong reclamation project dito sa mga existing na shoreline sa Manila Bay. Ayan, makikita naman natin magkakaroon dito ng water channel. Kahit pa paano hindi mawawala ang ocean view dito sa seaside sa likod ng Mall of Asia. Kung nagtatanong kayo paano pumunta dyan sa bagong reclamation project, most likely magtatayo ng mga tulay papunta dyan.
Sobrang init nga ngayon dito sa Manila Bay. Kahit dito sa malayo, kitang-kita na natin ang itinambak na lupa at buhangin dito. Napakaganda na ngayon ng Mall of Asia. Natapos na nga ang expansion project dito sa mall. Ito na ang bagong third floor. Napakaganda at napaka-modern ang design nito. May mga bago din na Sky Garden at Sky Park. Andito tayo sa South Sky Garden. Ano kayong gagawin dito? Anyway, silipin natin mula dito sa taas. Ayan, kitang-kita naman natin kung gaano nakalawak. Hindi pa pala ganun kalawak kung ikukumpara natin dun sa kabila ang Pasay Harbor City. Ayan, makikita nyo naman kung gaano nakalawak dun. Pero mas maliit lang yan, 265 hectares. Ang ganda talaga ng mga bagong Sky Garden dito sa likod ng Mall of Asia. Mas nauna na nagsagawa ng reclamation ang Pasay Harbor City. Yan kasi ang Island A at B. At dito naman sa likod ng Mall of Asia ang Island C. Iisa lang kasi ang kinuha nila na dredging company na nagsasagawa ng reclamation dito. Ang Royal Boskalis mula sa bansang Netherlands, isa sa pinakakilalang dredging company sa buong mundo. Malawak pa yung tatambakan dito, nakita nyo mga barko doon sa malayo, hanggang doon pa yan. Sa future, doon na tayo sa malayo manonood ng sunset. Marami pa rin tayong aabangan dito sa Mall of Asia hanggang sa mga susunod na taon. Ang reclamation project na tinatayo dyan ay magiging mga bagong syudad at tatayon din ang iba't ibang mga developments katulad ng mga malls, residential condominium, office building, hotel, convention center at marami pang iba. Ito pala yung bagong attraction dito. Akala ko kanina may umaapoy, hindi pala.
parang mist na malamig na tubig. Tapos may pailaw din, maganda siguro dito sa gabi. So ayun guys, kapag natatamaan ka nitong tubig, malamig sa katawan. Mas maganda dahil sobrang init sa ngayon. Dito naman sa expansion ng Mall of Asia, marami na rin ang nagbukas ng mga bagong stores, mga restaurant. Pero yung iba ay coming soon pa. Hindi na tayo aakyat dyan sa taas, sa Sky Park. Napanood nyo naman siguro yung ilang mga vlogs na ginawa natin. Tapos na rin ang major renovation dito sa entertainment hall. Dito sa ground floor nga ay may bagong mga mini garden. Maluluwag din ang mga sitting areas. Ayan, makikita nyo naman, pwede kang humilata. Dito sa baba, marami na ang nagbukas sa mga cafe at mga restaurant. Ito na nga ang bagong tambayan dito sa Mall of Asia. Bakit kaya hindi gayahin ng ibang mall ang ginawa ng Mall of Asia? Puro glass ang ceiling na ginamit dito, kaya naman sobrang liwanag dito sa loob. Isa pang bagong atraksyon dito sa Mall of Asia, ang 3D LED 360. Ibang-iba na talaga ang Mall of Asia ngayon sa nakasanayan natin na MOA noon. Anyway, anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.